siya at pinakita ko yung mga dokumento ng PIDEA-LICS. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PIDEA. So hindi lang pala PIDEA-LICS ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Attorney, doon po sa Senate hearing kahapon, nakarating ba kay former President Duterte na binabanggit ang pangalan niya doon at mukhang nais siyang paimbitahan sa Senate investigation kaugnay sa PIDEA-LICS? At kung nakarating, ano naman kaya ang maaari niyang tugon? Alam mo, tinanong ko siya. Kasi nga, ang akala ko, magdo-double authentication siya at pinakita ko yung mga dokumento ng PIDEA-LICS. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PIDEA. So hindi lang pala PIDEA-LICS ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. So yan nga pala po ang balita. Ang balita ay nung ipinakita ko sa kanya yung larawan ng PIDEA-LICS, sabi niya, hindi ko maalala yan dahil mas marami pang ibang dokumento ang pinakita sa akin ng PIDEA. So, ibig sabihin, hindi lang po PIDEA-LICS ang magbibigay ebidensya sa paggamit ng pinagbabawal ng droga ng ating nakaupong presidente ngayon. Marami pa pong ibang dokumento na ipinakita kay Presidente Duterte. May instance po ba na lumapit si Agent Morales, nagpaparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam mo naman, attorney, buwis buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad sa Senate investigation. Wala pong ganyang komunikasyon na nakakarating kay dating Pangulong Duterte. No? Bagamat hinahangaan po talaga natin si Morales, bagamat siya ay pilit na ginikisa ng mga senador na napatunayan nagkasala, nasa panunuhol, no? Talagang nanindigan siya sa kanyang mga impormasyon. No? Sa tingin ko naman, kahit siya ay pilit na binuli ng ilang mga senador kahapon, at yan naman talaga ang dapat itawag natin, binuli siya, no? Yan po yung talagang abuso sa kapangyarihan, nanindigan siya sa katotohanan. At yan naman na ating sinasabi sa taong bayan, the truth shall set us free. Tignan niyo po si Agent Morales. Pilit na talagang dinidiin, hindi naman nila nadiin dahil ang kanya lang naman ay isiwalat ang katotohanan. No? So maraming salamat po kay Agent Morales. At least ngayon, alam na rin natin ang tunay ng anyo ng ilang mga senador na ating hinalal sa Senado. Partner, attorney, isa rin sa mga binanggit ni former President Duterte yung paghanga niya sa ating AFP at PNP. At sabi niya, and I quote, alam mo yung mga militar, pati mga pulis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkukudita iyan na loko na, maka Pilipino yan. Anong bilang dating tagapagsalita ni PRD? Ano bang ibig niya sabihin dito? Ano mo talagang pinangalagahan niya ang hukbong sa tatahan? Talaga namang kada may namamatay na sundalo, whether or not may kasamang media, yan ay pupunta. At yan ay napapaluka dahil kinukonsidera niya na ang lahat ng miyembro ng kasundaluhan at kapulisan bilang kanyang kapamilya. So, yan ang pagtingin niya sa ating hukbong sa tatahan dahil alam din niya na yan ang tatayong protektor ng taong bayan. Kaya nga kahapon, tingin ko kaya nagkaroon ng kapayapaan at tingin ko pagkamat desidido ang mga namumuno dito sa Dumaguete na supili nitong pagtitipon nito, yung panawagan din nga ni dating Pangulong Duterte sa ating kapulisan at kasundaluhan na protektahan ng taong bayan ang siyang nanaig. Kaya gustuhin man nilang gamitin ang puwersa ng Estado para tuloy ang masupil itong pagtitipon nito ay hindi naman nagwari. So kami naman kapag tumatawag ng pasasalamat ang ating Presidente sa ating kasundaluhan at kapulisan, pumapalakpak at nagpapakita ng suporta sa ating kasundaluhan. One point na lang from my end, attorney. Sinabi rin ni former President Duterte na dismal failure daw yung liderato ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, and I quote, hindi naman daw siya nag-iinsulto pero para sa kanya, yung performance mo or was until now and still is a dismal failure. Ano masasabi mo dyan, attorney? Hindi kasi makakalimutan ng taong bayan na ang tanging pangako ni Presidente ay dalawa lamang. Yung pagkakaisa na nawala, wala pang 2 taon ang kanyang administrasyon dahil binarak ang kanyang presidential insan na hinayaan naman niya, no? Na talagang magpatuloy, no? At saka yung 20 pesos
kada kilo ng bigas. Alam mo yung mga kabataan, may napakaganda ginaawit kahapon na tugmang-tugma para sa sayawan din. No? Nasaan ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Naku, sana kung meron kayong tape niyan na pinerform kahapon yan, yung grupong yan, naku, lahat talaga ng kabataan nagsayawan doon sa, ayan, ang bugas na 20 pesos. Yan yung kinakanta nila. Napakaganda ng lyrics, napakaganda ng tugtugin at siyempre lahat ng tayo sumasayaw habang nagpoprotesta at nagtatanong nasaan ang pinangako mong 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan, nakikita nyo, talagang wow, sa Ayawan Blues. Alam mo, pumayat ako kagabi kasi bukod doon sa marcha, abay mga 45 minutes ako nagsasayaw dyan hanggang entablado. Hindi ko napigilan, sumayaw na naman ako. Kaya talaga yung mga kasama ko, sabi nila, tatalian ka na namin para huwag ka na magsayaw. Sabi ko, huwag niyo akong supilin. Hindi ko pwedeng supilin. Gaya rin ng panunupil ni Jade at saka ni MJ pag ako'y naghahanap ng kanilang si attorney, ito, yung sinasabi ng iba, hindi daw yan peace rally, kundi political rally. Ano bang mensahe mo sa kanila? Well, ang sigaw po talaga natin kapayapaan. Ayaw po natin ang gera. Kaya nga po ngayon talaga, na-refocus ang MAISO, bagamat patuloy po ang pagtututol sa pag-amendya ng saligang batas sa mga pamamaraan na tingin namin ay binababoy ang ating demokrasya sa pamamagitan ng pagbili ng mga pirma, na-refocus na po yan dahil malinaw po, lalong-lalo na dito sa Dumaguete, wala pong pagnanais na magkaroon ng giyera ang mga Pilipino. At yan po ay patuloy natin ipararating hanggang marinig at maintindihan ng ating presidente. Attorney, may balita tayong natanggap na yung inflation rate nitong Abril abay bumilis pa sa 3.8% at yung presyo ng bigas bumaba din ayon yan sa PSA. Pero itong umano yung pagbaba ng presyo ng bigas nitong Abril, hindi ramdam ng publiko ayon po sa isang agri-group. Ano ho ba masasabi nyo dito? Yung 3-point-something inflation, yan po ay bukod pa doon sa mga pagtaas ng presyo sa mga nakalipas na panahon. So ibig sabihin, patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kalbari po talaga ang buhay ngayon sa mga mamamayan. Nung isang araw lang, nagbigay ako ng 3,000 na pesos para bumili lang ng mga essentials. Ang nabili lang po nyon ay 2 bag, 3,000 pesos na hindi pa puno. So talaga ako po ay nasasyak na kung ako ay hindi naman ako minimum wage earner, nasasyak na ako ng 3,000 pesos, 2 bag lang ng bilihin. Lalo na yung mga minimum wage earners o kaya naman yung mga mas maliit pa kaysa sa minimum wage ang kinikita. So may problema po talaga tayo at kinakailangan na sa tamang isipan ng ating presidente ng muno kasi kung wala po siya dyan, if no one is home, ay naku po, wala pong solusyon na maibibigay ang gobyerno. Ang chairman po ng Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Yun nga, no? Yun nga. Kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear their sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DG Chatsa. Pareho kami, kung operator siya ng PIDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan, ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga meron kami lang code of conduct between handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nasa isip niya ngayon. Siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, no? Pero may duda ko na alam niya yan at hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant. Buhay din ng informant na nakataya dyan kapag ilaglag mo.
So, doon ako, yan ang sitwasyon ngayon na yun. Morales. So, kahit po may pag-aalinlangan yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PIDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales, you will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes. To stand by my word, I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun. Sigurado ako. Dahil nga, ang basihan ko, unang-una, yun, inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PIDEA na yung mga sasakyan nga nakalista doon sa na magdagamitin nila pag-conduct ng surveillance and casing operations doon sa kondo ni Maricel Soriano ay pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng PIDEA. At ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia. At pangatlo, ito yung mahirap ma-debunk dahil nga yung claim ng nagpapatunay ito na hindi ito AI generated or computer generated yung dokumento na ito, makita natin kahit na soft copy lang yung nagkakalat, pero makita natin na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung butas ng puncher na papasukan ng passenger para gawing file ng papel na yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman